Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at para sa layuning libangan at pagbabahagi ng mga kwentong panrelihiyon at panlokal na pamahiin. Kahit ito ay may halong inspirasyon mula sa mga true story na sinasabi ng ilang tao, wala itong layuning manira o magsangkot ng tunay na tao, lugar o pangyayari. Ang mga karakter at tagpuan ay likha ng imahinasyon at anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Babala, ang kwento ay may mga temang hindi angkop para sa mga bata o sa may mahinang loob. Mangyaring mag-ingat at huwag ipanood o ipabasa sa mga menor de edad. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan ng Visayas, may isang batang lalaki na ang pangalan ay John John, 11 taong gulang lamang siya, ngunit ang kanyang katawan ay sanay na sa hirap. Payat, maitim at palaging pawisan. Sa murang edad, dala niya na ang responsibilidad na bumuhay sa kanyang ina na may sakit at 2 nakababatang kapatid. Wala na silang ama, iniwan sila matapos malulong sa sugal at alak. Isang araw, habang siya ay nangingisda sa ilog, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na ang pangalan ay Mang Celso. May dala itong motorsiklo at may kariton sa likod. "Gusto mo ba ng trabaho, iho? Malaki ang bayad. 300 piso kada gabi. Magaan lang, tagabuhat ka lang ng karne," ani nito na may bahid ng panlilinlang sa tono. Hindi na nagdalawang isip si John. 300 kada gabi ay higit pa sa kinikita niya sa isang linggo ng pamumulot ng bote at paminsang paglalako ng saging. Kaya't sumama siya, dala lang ang kanyang lumang tsinelas at lumang tsinelas ng lakas ng loob. Dinala siya sa isang malaking bodega, nakatago sa likod ng makapal na taniman ng tubo. Gabi na noon at tanging ilaw ng gasera at flashlight ang nagbibigay liwanag sa lugar. Ang paligid ay tila nilamon ng kadiliman at kahit ang mga kuliglig ay tila ayaw tumunog sa lugar na yon. Pagpasok niya sa loob, naamoy niya agad ang matapang na halimuyak ng dugo at hilaw na karne. May mga mesa ng putol-putol na laman, mga karne na nakaimbak sa sako, at mga lalaking halos hindi nagsasalita habang naggugupit, naghihiwa at naglalagay ng mga piraso sa mga kahon. "Ikaw, dito ka. Buhatin mo ito papunta sa likod. Ilagay mo sa malamig na silid," utos ng isa. Mabigat ang karne pero tiniis ni June ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa unang gabi, wala siyang narinig na kakaiba pero ramdam niya agad na may mali. Ang mga kasama niya ay walang imik, tila iisa ang galaw at hindi siya tinitingnan ng diretsyo. Parang mga multong may ginagawa lang dahil kailangang gawin. Wala ring cellphone ang lugar. Bawal daw. Hindi rin siya pinayagang magtanong. Kinabukasan, masaya si June. Umuwi siya na may 300 piso at 2 pirasong tinapay na ibinigay sa kanya ni Mang Celso. Kumain silang pamilya at muling nagkaroon ng konting sigla ang kanilang maralitang tahanan. Kaya't bumalik si June kinagabihan, dala ang bagong pag-asa. Ngunit habang tumatagal siya sa katayan, unti-unti niyang napapansin ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga karne ay hindi mukhang baboy, baka, o manok. Ang ilan ay may mga daliri at kuko. May isang lalaking may tahi sa leeg na parang hindi gumagalaw pero minsang nakita niyang bumubulong sa kadiliman. Isang beses, tila narinig niyang may umiyak sa isang sulok ng bodega, pero nang kanyang silipin, wala roon ang kahit sino. Minsang tinanong niya si Mang Celso kung anong klaseng karne ang binubuhat niya. Sagot nito, "Huwag ka nang magtanong. Bawal yan dito. Trabaho lang, bata. Kung gusto mong mabuhay ng mahaba, sumunod ka." Habang lumilipas ang mga gabi, hindi na lamang bigat ng karne ang dinadala ni John, kundi ang bigat ng takot at katanungan. Sa bawat hakbang niya sa malamig na silid, parang may mga matang nakatingin sa kanya. Parang may gumagalaw sa dilim. Hanggang sa isang gabi, may nakita siyang kakaiba, isang sako ng karne na hindi pa nakatali. Napahila ito ng kanyang paa at tumilapon sa sahig. Bumuka ang sako at lumantad ang isang braso ng tao. May hikaw pa ito. May pulso pa. Bagong-bago. Napaatras si John, nanginginig, pero bago pa siya makasigaw, may dumating na isang lalaki. Matangkad. Maputla. Pulang-pula ang mata. "Huwag kang maingay," anito. "O ikaw ang isusunod." Hindi na naalis sa isip ni John ang nakita niyang braso sa sako ng karne. Mula noong gabing iyon, nagbago ang pananaw niya sa lugar na pinagtatrabahuhan. Hindi na lamang ito basta katayan, isa itong lugar na may itinatagong karumal-dumal na lihim. Sa umaga, tahimik siyang naglalakad pauwi. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata,
ang braso ng tao ang kanyang naiisip. May balat ito sa may pulso, may pilat, may kwintas. Hindi ito baboy. Hindi ito baka. Tao yon. At siya, isang batang tagabuhat, ang tumulong mag-imbak ng laman ng isang nilalang na may pangalan, may buhay. Ngunit ano ang magagawa niya? Bata lamang siya. Walang kapangyarihan. Wala ring makikinig sa kanya. At higit sa lahat, kailangan niya ng pera. Kaya't kinagabihan, bumalik pa rin siya. Ang mahiwagang bodega sa ikatlong linggo ng kanyang pagtatrabaho, naging mas pamilyar na siya sa mga sulok ng bodega. Ngunit sa likod ng pamilyaridad, mas lalo niyang napapansin ang mga kakaibang detalye, may silid sa pinakadulo ng pasilyo na laging nakasusi. Tuwing hating gabi, may mga lalaking nakaitim na bumibisita sa bodega. Sinasalubong sila ni Mang Celso at palaging isinasara ang pinto tuwing sila ay pumapasok. Sa mga mesa ng katayan, may mga ukit na simbolong hindi niya maunawaan. Parang sinaunang sulat. Parang gamit sa ritual. Minsang pumuslit si June sa isang bahagi ng bodega kung saan hindi siya pinapayagang pumasok. Doon niya natagpuan ang isang silid na malamig pero wala namang karne o refrigerator. Sa halip, may mga altar ng kandila, bote ng dugo, at mga larawan ng mga batang mukhang nawawala. Napaurong siya sa takot. Napagtanto niyang hindi lamang ito basta taguan ng karne. Isa itong dambana ng kadiliman. Ang katahimikan ng mga kasama ang mga kasamahan ni June ay lalong naging kakaiba. Hindi sila nakikipag-usap sa kanya. Kung kausapin man siya, ito ay pabulong, parang otomatiko. Lahat sila ay may kakaibang aura, parang wala ng kaluluwa. Isang gabi, napansin niyang may sugat ang isa sa mga lalaki sa leeg. Nang tiningnan niya ito ng maigi, parang may sumisilip sa loob, isang mata. Isang mata na tumitingin pabalik sa kanya mula sa loob ng leeg. Nagkunwaring hindi niya ito nakita si June, ngunit mabilis siyang umatras, tinago ang sarili sa likod ng mga kahon. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na habang maaga, isang boses ang bumulong sa kanya mula sa dilim. Lumingon siya ngunit wala siyang nakita. Ang unang pagkawala pagbalik niya sa trabaho kinabukasan, may isang batang tagabuhat na wala na roon. Si Cardo, 13 taong gulang, kasama niya sa una't ikalawang linggo. Palabiro. Masayahin. Nagpaalam na raw, ani ni Mang Celso. Umuwi sa probinsya. Pero hindi kumbinsido si June lahat ng gamit ni Cardo ay nandoon pa rin. Ang kanyang lumang bag, ang tsinelas, pati ang paborito nitong kutsara na laging dala. Ang tanong, kung umuwi siya, bakit naiwan ang lahat ng kanyang gamit? Mas lalong lumikha ng takot isang gabi, habang nagbubuhat ng mga karne, nahulog ang isang piraso mula sa sako. Sa pagkakayuko ni June, napansin niya na ang karne ay hindi karaniwang laman. May balat. May pilat. At higit sa lahat, may tatoo. Tatoo ni Cardo. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Binalot siya ng malamig na hangin. Walang tunog, walang salita, ngunit sa loob-loob niya, parang may sumisigaw. Dali-dali niyang isiniksik ang karne sa sako at nagsimulang umatras. Ngunit sa kanyang pagliko, may nakita siyang anino, matangkad, payat, at tila walang mukha. Nakadamit itim. Nakatayo lamang sa sulok ng silid. Nang pumikit siya, nawala ito. Ngunit pagmulat niya, may dumapong kamay sa kanyang balikat. Kung sino ang nakakaalam ng hindi dapat, siya ang susunod. Isang boses ng babae, malamig, mababa, parang galing sa ilalim ng lupa. Isang desisyong mahirap pagka-uwi, hindi na siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatitig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad, puro sugat, putik, at dugo. Hindi niya alam kung ilan sa mga yon ay dugo ng hayop at kung ilan ay dugo ng tao. Gusto na niyang huminto. Gusto niyang magsumbong. Pero kanino? Ang hepe ng barangay ay kapatid ni Mang Celso. At balita niya, ang pulis sa bayan ay bihirang dumaan sa kanilang lugar. Parang sinasadya. Gabi-gabi, nagigising si June sa panaginip na siya ay isa sa mga laman ng sako. Na siya ang binubuhat. Na siya ang ikinakatay. At habang ginagawa ito, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay walang mukha, lahat sila ay kasamahan niya sa bodega. Isang huling sulyap sa kanyang pagbalik kinabukasan, nakapagtatakang masaya si Mang Celso. Malapit na ang pista, anya. Maraming order. Kailangan natin ng 3 sako ng karne bawat gabi. Pagbutihan mo, June. At sa oras na yon, napansin ni June ang isang bagong bata. Maliit.
Manipis ang katawan. Halos kasing edad niya noong una siyang pumasok. Nakatingin ito sa kanya at siya'y napatingin rin. Alam ni June kung anong kahahantungan ng batang iyon. At sa loob-loob niya, isang tanong ang pabalik-balik, ako rin ba, ay magiging isa sa kanila? Dumaan ang ilang araw. Hindi pa rin umaalis sa isipan ni June ang mga tanong at takot. Lalo na't gabi-gabi, mas tumitindi ang mga kakaibang bagay na nararanasan niya sa lihim na katayan. Akala niya isanay na siya sa dugo at amoy ng nabubulok na laman, pero iba ang nararamdaman niya ngayon, parang may matang nakatitig sa kanya kahit wala namang tao. Parang may boses na sumisigaw sa kanyang likuran, ngunit paglingon niya, walang naroroon. Minsan, habang nag-impake siya ng mga karne sa isang kahon, may narinig siyang mahihinang ungol. Hindi ito parang hayop kundi tao. Paglingon niya, may sako sa dulo ng silid na parang gumagalaw. Lumapit siya. Pinakiramdaman. Totoo nga. Gumagalaw ito. Nang aabutin na niya ang tali ng sako para buksan, isang kamay ang biglang lumapat sa kanyang balikat. Huwag, ani Mang Celso. Nakatitig ito sa kanya ng diretsyo. Nanlilisik ang mata. Hindi para sa iyo yan. Alalahanin mo kung bakit ka narito. Hindi na siya tumutol. Ngunit habang papalayo siya, naririnig pa rin niya ang ungol, tila tinig ng batang humihingi ng saklolo. Mga tunog ng kadiliman sa mga sumunod na gabi, mas lalong lumalim ang kanyang kaba. Lalo na kapag maghahating gabi na. Doon nagsisimula ang mga ingay na hindi niya maipaliwanag. May mga pagkakataong habang buhat-buhat niya ang karne, may maririnig siyang kaluskos ng mga kuko sa dingding. Malalalim na hininga sa kadiliman. Boses na paos na bumubulong sa kanyang pangalan, June, tila pagaspas ng pakpak sa kisami, kahit wala namang butas o ibon. Minsang pumasok siya sa malamig na silid, bigla itong nagsara mag-isa. Nawalan ng ilaw. Tanging gasera lang ang naiwan sa kanyang tabi. Doon, unti-unti niyang naramdaman ang presensya ng kung anong nilalang sa likod niya, isang anino na hindi gumagalaw pero palapit ng palapit. Dahan-dahan. Malamig. Mabigat. Pumikit siya. Nagdasal. Pagmulat niya, bukas na ulit ang pinto. Ang lalaki sa madilim na silid isang gabi, pinasama si June ni Mang Celso sa isang bahagi ng bodega na dati bawal sa kanya. Malaki ang tiwala ko sa iyo, June, ani nito. Ikaw ang pinakamasipag at tahimik. Huwag mo lang akong bibigin. Pumasok sila sa isang silid na pinakasekreto. Doon, may nakita siyang isang lalaki, nakaupo sa silya, nakatali. Hubad ang itaas, puro sugat. Ang mga mata nito ay pilit na tumatango, parang nagsusumamo. Ngunit walang tinig na lumalabas sa bibig, may tahi ang mga labi. Isa ito sa mga tumalikod, bulong ni Mang Celso. Tinuruan naming muli. Habang nakatayo si June, hindi niya maiwasang mapako ang tingin sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit, pero parang pamilyar ito. Hanggang sa mapansin niya ang maliit na balat sa balikat nito. Si Cardo. Aninong mapula mula noon, mas naging tahimik si June sa kanyang trabaho. Ngunit tuwing uwi siya, tila sinusundan siya ng dilim. May aninong palaging nasa likod ng mga puno habang naglalakad siya pauwi. May mata sa bawat bintana. At may nilalang na tila palaging nakatayo sa bubungan ng kanilang barong-barong sa tuwing siya ay matutulog. Isang gabi, habang patulog na sana si John, may narinig siyang pagaspas sa bubong. Dahan-dahan itong bumaba sa gilid ng dingding. Tumigil. At saka kumatok. 3 beses. Tok. 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 Hindi niya binuksan. Yumakap na lamang siya sa kanyang mga kapatid at tahimik na nagdasal. Nang tingnan niya ang bintana, may pulang mata na nakasilip sa siwang ng dingding. Nangingiti. Matulis ang ngipin. At saka biglang nawala. Isang dating manggagawa kinabukasan, habang papunta siya sa katayan, may lumapit sa kanyang lalaki. Payat, marumi ang damit, mukhang tuliro. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Bata, umalis ka na habang buhay ka pa. Hindi na ako makaalis. Isa na akong kalahati, anito sabay labas ng dila. Itim ang dila nito. Hati ang mata. Dati akong katulad mo. Tagabuhat. Masipag. Tahimik. Pero pinakialaman ko ang hindi dapat. Lahat ng kaluluwa ng mga bata, kinukuha nila para sa kapalit ng lakas. Huwag mong hayaang makuha nila ang iyo.
Nang tatanungin pa sana ni June ang matanda, bigla itong tumakbo papalayo. Mabilis. Parang hayop. Tinig sa hangin sa kanyang huling gabi ng linggong iyon, habang naglalakad sa kakahuyan pauwi, may narinig siyang tinig. Hindi iyak. Hindi unggol. Kundi tila isang awitin. Isang babae ang umaawit sa gitna ng kagubatan. Malambing. Malungkot. Parang inaawit para sa isang patay. Napahinto si June, nakita niya mula sa malayo ang isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, nakatalikod. Umaawit habang hawak ang isang sako. Lumapit siya ng konti. Ngunit paglapit niya, huminto ang babae. Dahan-dahang tumingin sa kanya. Pulang-pula ang mata. Wala ka nang babalikan, June, sa amin ka na. Muling balik sa katayan kinabukasan, hindi niya alam kung bakit, pero parang napilitan ang kanyang katawan na bumalik sa trabaho. Parang may humihila sa kanya. Parang may tali ang kanyang kaluluwa na konektado na sa lugar na yon. Pagpasok niya, lahat ng mga tauhan ay nakatingin sa kanya. Walang nagsasalita. Wala ni isang kumikibo. Parang may hinihintay. At nang pumasok si Mang Celso, ngumiti ito. Ngayong gabi, anito, ikaw na ang bibinyagan. Mula nang marinig ni June ang salitang bibinyagan, isang lamig ang dumapo sa kanyang batok. Hindi niya maintindihan kung anong klase ng pagbibinyag ang tinutukoy ni Mang Celso, pero malinaw sa kanyang pakiramdam, hindi ito banal, hindi ito malinis. Isa itong uri ng pagsasalin. Isang pagtanggap sa kadiliman. Gabing hindi pangkaraniwan pagdating ng alas 11, ipinatawag si June sa loob ng lumang silid na kadalasang sarado. Pumasok siya ng may kaba. Ang mga ilaw ay dim na pula, at may mga itim na kandila sa apat na sulok ng silid. Sa gitna nito ay may isang mesa na may ukit ng kakaibang simbolo. May mga kalansay ng hayop, bote ng dugo, at tuyong dahon na inilatag sa paligid. Naroon na ang lahat ng kasamahan niya. Tahimik. Walang kibuan. Nakapikit parang nasa isang dasal. Si Mang Celso ay may hawak na itak at itim na mangkok. Simula ngayong gabi, isasalin sa iyo ang bigat ng katayan. Hindi lang laman ang bubuhatin mo. Kaluluwa rin, ani Mang Celso. Lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, lahat yon ay panimula pa lamang. Ngayon, makikita mo na kung sino talaga ang nagbibigay ng lakas sa ating lahat. Simula ng ritual, pinaluhod si June sa gitna ng silid. Tinali ang kanyang mga kamay gamit ang sinulid na tila gawa sa buhok. Piniringan siya gamit ang tela na amoy usok, dugo, at kung anong hindi niya maipaliwanag. Habang nakaluhod siya, naririnig niya ang tila pag-ungol ng mga hayop at tao ng sabay. May mga babaeng boses na umaawit ng malungkot, may mga lalaking boses na tila may sinasambit na sinaunang dasal. Lumalalim ang tunog, lumalalim rin ang kanyang hininga. Unti-unti, para siyang hinihigop ng silid. Bigla na lamang niyang naramdaman ang matalim na bagay na idinikit sa kanyang noo. Isang mainit na likido ang bumaba sa kanyang mukha, dugo. At kasabay nito, parang may dumapong malamig sa kanyang likod. Panaginip o katotohanan? Bigla siyang napapikit at parang nahulog sa isang bangin. Nang dumilat siya, nasa ibang lugar na siya, madilim, parang loob ng kuweba. Basang-basa ang paligid. Amoy bulok. Naririnig niya ang malalalim na hininga ng mga nilalang na hindi niya makita. Lumakad siya sa makitid na daan. Sa bawat hakbang, ang lupa ay parang laman, malambot, mainit, at humihinga. Sa gilid ng kuweba, may mga matang nanonood. Walang mga katawan. Mga matang lumulutang lang sa dilim. Hanggang sa makarating siya sa isang dambana. Sa gitna nito, may isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Mahaba ang katawan, maraming mata, may pakpak na parang balat ng paniki. Nakangiti ito kay John, batang malakas ang loob, wika ng nilalang. Gusto mong mabuhay? Ibenta mo ang laman ng iba. Kalimutan mo kung sino ka at magiging isa ka sa amin. Tumayo si June, nanginginig. Ayoko, sagot niya. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Wala ka ng laya. Pagkagising nagising siyang pawis na pawis at naliligo sa luha. Wala na siya sa silid ng ritual, nasa barracks na ulit siya, kasama ang iba pang tagabuhat. Pero wala na ang piring, wala na ang tali. Tila ba panaginip lang ang lahat, ngunit ramdam ng katawan niya na totoo ito. Masakit ang kanyang mga palad, parang may kinuyom siya buong magdamag. Nang tignan niya, may bakas ng matulis na ukit. Isang simbolo. Isa sa mga ukit na nakita niya sa mesa ng ritual. Hindi na ito panaginip.
Isa na siyang bahagi ng ritual. Bahagi na siya ng mundo ng kadiliman. Pagbabago ng pananaw simula noon, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga karne ay mas madalas nang gumalaw kahit wala pang humahawak. Ang mga lampara ay kusang namamatay tuwing alas 12 ng gabi. Ang mga kasamahan niya ay hindi na kumakain, ngunit lumalakas. Si Mang Celso, minsan ay nagiging sobrang tahimik, tapos biglang sisigaw sa wala. At siya mismo, si John, ay parang may mga bagong naririnig. May mga tinig sa kanyang isip. May mga mensaheng pumapasok sa kanyang panaginip. Minsan, alam na niya agad kung anong klaseng karne ang nasa sako kahit hindi pa niya nabubuksan. Ang kanyang katawan ay tila humuhugis ayon sa gusto ng katayan. Pagharap sa salamin isang gabi, hindi siya nakatulog. Tumayo siya at humarap sa basag na salamin sa kanilang barracks. Tiningnan niya ang sarili. Ngunit sa kanyang likuran, hindi ang sarili niyang anino ang nakita niya. Isa itong nilalang, mahaba ang braso, may sungay at may balingwingmoy. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, gumalaw rin ito. Napaurong siya. Siya pa ba ito? Isang pagtatangka ng pagtakas kinabukasan, tumakbo si John, lumabas siya ng bodega sa gitna ng dilim. Wala siyang dala kundi ang kanyang tsinelas at dasal. Tumakbo siya ng halos 1 oras sa kakahuyan, wala sa sarili, wala sa direksyon. Gusto lang niyang makalayo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo, biglang sumalubong ang isang pamilyar na figura. Si Mang Celso. Ngumiti ito. Hindi mo na kami matatakasan. Simula nang nakita mo ang laman, simula nang natikman mo ang dugo, bahagi ka na ng ating pamilya. Tinuro nito ang kanyang dibdib. At ang selyo nandoon na. Ang marka ng aswang. Nang mga sumunod na araw, si June ay para ng bangkay na naglalakad. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Sa bawat pag-idlip, bumabalik ang itsura ng nilalang sa kanyang panaginip. Sa bawat paggising, naroon pa rin ang marka sa kanyang dibdib, tila isang tatak na nagbabadya ng pagkaalipin. Napagtanto niyang hindi niya kayang tumagal pa. Kailangan niyang makatakas, makalayo, anumang halaga ang kapalit. Paghahanda sa lihim isang hating gabi, habang abala ang lahat sa pagputol at pagbabalot ng karne, sinimulan ni John ang plano. Tahimik siyang lumibot sa compound upang hanapin ang pinakakritikal na daan palabas. Napansin niyang sa may likurang bahagi ng katayan ay may lumang lagusan, isang malalim na sewer tunnel na tila matagal nang hindi ginagamit. Natatakpan ito ng kahoy at kalawangin na ang takip. Pero sapat ito para makalusot ang isang tao kung pupwersahin. Kinabukasan, sa pagtatapos ng trabaho, nagkunwari siyang may iniwan sa barracks. Sa halip, nag-uwi siya ng matulis na kutsilyo at lubid, ang kanyang magiging kasangkapan sa pagtakas. Ang kaibigang lumapit habang papalabas siya ng barracks. Isang pamilyar na mukha ang lumapit, si Arnel, isa ring batang katrabaho. June, may balak ka ba? Tanong nito habang naglalakad sila sa gilid ng bodega. Natigilan si June, alam niyang delikado. Ngunit tila may pag-aalangan sa mata ni Arnel, hindi ito ang dating masayahing bata. Para itong pagod, parang kulang na lang ay maglaho. Umalis na tayo, bulong ni John, kung may plano ako, gusto kitang isama. Sandaling natahimik si Arnel. Tumingin ito sa dilim, saka bumulong, bantayan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng mukhang kaibigan ay kampi sayo. Pagkatapos nyon, bigla na lang itong tumalikod at naglakad palayo. Ang araw ng tangka dumating ang gabi ng kanyang plano. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Umiihip ang malamig na hangin. Si June ay tahimik na gumapang sa damuhan sa likod ng bodega. Dala ang lubid, kutsilyo, at pag-asang baka sa wakas, makalaya siya. Nang makalapit na siya sa lumang lagusan, mabilis niyang inangat ang takip. Amoy kanal, amoy kamatayan. Pero mas gusto niya ng malanghap iyon, kaysa amoy ng dugot sumpa ng lugar na iyon. Bumaba siya. Tumalon. Sa unang segundo, akala niya'y tagumpay na siya. Ngunit may boses siyang narinig mula sa itaas. John, paglingon niya si Arnel. Ngunit hindi ito ngumiti. Pasensya ka na, mahinang sabi nito. Sinabi ko na sa kanila. Kung hindi ikaw, ako ang isusunod nila. Ang pagkakanulo bago pa siya makasigaw, sumulpot si Mang Celso. Kasama ang 3 lalaking walang imik, tila mga anino. Ang kanilang balat ay kulay abo, ang mga matay pula. Hindi na ito tao. Akala mo makakatakas ka, June, wika ni Mang Celso habang unti-unting bumababa sa lagusan. Lahat ng lumalabas dito, sinisingil.
Ang laman ng sekreto ay kailanman hindi pwedeng isuka. Pilit siyang umakyat, sinubukang umalpas, ngunit sinabunutan siya ni Arnel. Tila nawalan na ito ng loob, parang wala na ring kaluluwa. Mas mabuti na ang maging buhay na alipin kaysa patay na bayani, bulong nito. Isang gabing puno ng dugo, hinila nila si John pabalik sa gitna ng katayan. Tinalian ng mga tanikala. Ang kanyang katawan ay isinabit sa lumang mesa ng katayan, ang altar ng ritual. Ngunit bago pa man siya masingil ng tuluyan, biglang may nagsalita. Isang matandang babae. Nakakulay itim. Lumapit ito at lumuhod sa tabi ni John, may dugo kang hindi mo alam. May lahi kang hindi mo pinili. At ngayong gabi, gigisingin natin yon. Biglang kumulob sa labas. Ang ilaw ay nag-fluctuate. Naramdaman ni John ang pag-init ng kanyang dugo, literal. Parang may bumubukal sa loob niya. Ang lihim na lahi sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagsigaw ni Mang Celso, isang aninong kulay puti ang biglang lumitaw sa kisam ng bodega. Isang matandang lalaki, puting-puti ang buhok at may hawak na baston na parang gawa sa buto. Bata anak ng lahi ng mga manggagamot. Hindi ka para sa kanila. Lahat ng nilalang sa paligid ay napaatras. Si Mang Celso ay biglang natigilan, ang kanyang balat ay nagsimulang mangitim, tila tinutunaw ng presensya ng matanda. May bahagi sa iyo ang dugo ng liwanag. At ang apoy ng liwanag ay mas matalim kaysa mga ngipin ng kadiliman. Isang biglaang labanan mula sa kanyang pagkakatali, parang may pumutok sa loob ng katawan ni John, ang kanyang mata ay naliwanagan, literal na may liwanag na tumama sa kisam. Naputol ang mga tanikala. Tumayo siya. Ang kutsilyong pinakawalan kanina ay tila tumalon sa kanyang kamay. Isang sigawan ang narinig. Ang mga aswang ay nagkagulo. Ang matandang lalaki ay sumigaw ng mga salitang matanda pa sa mundo at nagliyab ang paligid. Si John ay hindi na ordinaryong bata. May apoy sa kanyang palad. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang may panibagong puwersa ang gumigising sa loob niya. Pansamantalang kalayaan sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang tumakbo palabas ng bodega. Si Mang Celso ay bumagsak ng hihina. Si Arnel ay napatulala, hindi makagalaw. At ang matanda, sinenyasan siya, tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi na rin niya inisip kung sino ang kanyang iniwan. Isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang laban. Muling paglalakad sa kadiliman gabi. Malamig. Basang-basa ang lupa sa gubat na tinahak ni John pagkatapos niyang makatakas mula sa katayan. Bagamat nakatakas siya sa mga aswang at sa mga lihim ng katayan, ramdam niyang hindi pa siya ligtas. Ang hangin ay mabigat. Ang kanyang dibdib ay mainit pa rin, tila may apoy na hindi pa tuluyang nauubos. Nakatulog siya sa ilalim ng isang punong balete. Ngunit sa kanyang panaginip, naroon na naman ang matandang lalaki na may baston na parang buto. John, ang dugo mo ay hindi basta-basta. Anak ka ng lahing tagabantay. Kayo ang tagapagbantay sa pagitan ng liwanag at dilim, wika ng matanda. Hindi ko po kayo kilala, sagot ni John, hindi ko po alam tong sinasabi nyo. Hindi mo kailangang kilalanin ako. Ngunit kailangang mong tanggapin ang katotohanan. Ang dugo ng iyong ina ay mula sa mga hilot at manggagamot na tinaguriang mga tagaputol ng sumpa. Ngunit ang dugo ng iyong ama mula sa dilim. Isa siyang dating kasapi ng katayan. Isa siyang aswang na tumalikod sa kanyang lahi. Baliktanaw, ang simula ng dugo sa panaginip, dinala siya ng matanda sa isang lumang eksena, parang lumang pelikula. Nakita niya ang isang babae, ang kanyang ina, isang albularyo sa isang probinsya. May dumarating sa kanilang baryo noon, isang binatang lalaki na tahimik, ngunit misteryoso. Nagkakilala sila. Nagkagustuhan. Ngunit nang malaman ng babae ang tunay na anyo ng lalaki, hindi niya ito pinili. Tumalikod siya, ngunit hindi niya alam, may iniwan na ang lalaki sa kanyang sinapupunan. Si June ang matanday tumingin sa kanya, ikaw ang bunga ng liwanag at dilim. Kaya ikaw lang ang may kakayahang tapusin ang sumpang ito. Ngunit kailangan mong malaman ang mas madilim na bahagi ng katayan. Ang misteryo ng mga nawawalang bata, nagising si June na may bagong determinasyon. Inalala niya ang mga batang dati niyang kasamahan, yung mga hindi na bumalik mula sa mga gabi ng ritual, o bigla na lang di makita kinabukasan. Nasaan sila? Tanong niya sa sarili. Bakit walang nagtanong? Walang umangal. Naglakad siya palayo sa gubat hanggang sa makakita siya ng isang lumang bahay na bato.
Dito, pinakilala siya ng isang matandang babae, si Lola Manda. Isa siyang tagapangalaga ng lumang karunungan at kaalyado ng mga tagabantay. Narinig na kita sa hangin, sabi ni Lola Manda. Halika't magpahinga ka. Alam kong hinahanap mo ang mga nawawalang bata. Lihim sa ilalim ng lupa sa ilalim ng bahay ni Lola Manda, may isang lihim na silid. Dito pinakita sa kanya ang mga sulat ng mga batang nawawala, mga lihim na journal, mga punit ng papel, mga drawing na puno ng dugo at sigaw. Ayon sa mga tala, ang mga batang nawawala ay hindi lang pinapatay. Sila ay iniaalay. Ginagawang sisidlan ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Mga espiritong gutom, naghahanap ng katawan para muling makalakad sa mundo. Tuwing may bagong katay, isa sa inyo ang sinusumpa. Isa sa inyo ang binabawian ng kaluluwa para paglagyan ng nilalang ng dilim, paliwanag ni Lola Manda. Ang laban ng dugo sa dugo nang marinig ito ni John, parang may sumabog sa kanyang puso. Galit. Takot. Lungkot. Nararamdaman ko na sila, bulong niya. Parang nasa paligid lang sila. Hindi pa sila tuluyang patay. Tumango si Lola Manda. Tama ka. Ang ilan sa kanila ay nakakulong pa sa pagitan. Kung nais mong iligtas sila, kailangan mong bumalik. Nanlumo si John, babalik ako sa impyerno. Sabi ni Lola Manda. Ngunit hindi ka na tulad ng dati. Ang pagsasanay ng tagabantay sa loob ng 3 araw, tinuruan siya ni Lola Manda ng mga sinaunang panalangin, mga halamang nagbibigay lakas, at mga ritual ng proteksyon. Tila mas mabilis niyang natutunan ang lahat, parang natural sa kanya. Nagising na nga ang kanyang tunay na lahi. Pinakita rin sa kanya ang mga lihim na sandata ng mga tagabantay, mga kutsilyong gawa sa pinaghalong bakal at punyal ng bato, mga tali ng hibla mula sa puno ng saging na may orasyon, at langis na tinimpla mula sa ugat ng banaba. Isang huling tanong bago siya tuluyang lumisan, tinanong niya si Lola Manda, ligtas pa ba ang kaluluwa ng ama ko? Sandaling natahimik ang matanda. Hindi ko alam. Ngunit kung sakaling buhay pa siya, baka siya ang susunod mong harapin. Handa na sa pagbabalik kinabukasan, bitbit ni June ang mga natutunan, ang apoy sa kanyang katawan, at ang galit sa kanyang puso. Nakasuot siya ng itim na pananggalang na galing sa albularyang si Lola Manda. Bumalik siya sa direksyon ng katayan, hindi na para tumakbo, kundi para lumaban. Ang kanyang misyon, iligtas ang mga nawawalang bata at tapusin ang siklo ng karumal-dumal na paghahain. Paglalakad pabalik gabi na naman. Ngunit hindi tulad ng mga gabing puno ng takot, ang gabing ito ay tahimik ngunit tensyonado. Si June ay naglakad mag-isa pabalik sa lugar ng kanyang pinagmulan, ang lihim na katayan. Hindi na siya isang batang utusan. Siya na ngayon ay tagapagdala ng apoy, tagaputol ng sumpa, at tagapagdala ng hustisya. Bawat hakbang niya sa madamong daan ay parang tinatawag siya ng mga kaluluwang minsang nawawala. Tila may mga mata sa dilim, ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Muling pagkikita pagkarating niya sa dating compound, wala nang bakas ng buhay. Ang bodega ay tila abandonado. Ngunit alam ni June na ito ay panlabas lamang. Alam niyang may lihim pa ring nabubuhay sa ilalim ng lupa. Tahimik siyang pumasok sa bakod. Sa loob, naroroon pa rin ang mga makalumang kasangkapan ng katayan, ang mesa ng paghahain, at ang mga bariles ng karne. Ngunit ngayon, tila may malamig na enerhiya na bumalot sa paligid. Biglang lumitaw si Arnel. Mas payat. Mas malamlam ang mata. Bakit ka bumalik, June? Tanong nito. Hindi ka ba natuto? Bumalik ako hindi para matuto, tugon ni June, bumalik ako para tapusin ang lahat. Pagsisimula ng labanan mula sa mga sulok ng bodega, unti-unting nagsilabasan ang mga nilalang. Ang mga aswang, tagakatay at dating kasamahan na hindi na mga tao. Isa-isa silang lumapit, paikot kay John lumabas si Mang Celso, hindi na mukhang tao. Ang balat ay parang uling, ang matay puti, at ang dilay mahaba at madulas. John. Anak ng taksil, Anya. Ikaw ang bagong pag-aalay. Ngunit bago pa man sila makalapit, nilabas ni John ang kutsilyong tagaputol ng sumpa, isang punyal na nilubog sa langis ni Lola Manda. Nagsalita siya ng dasal, sa ngalan ng liwanag, sa dugo ng tagabantay, tinatawag ko ang apoy ng katotohanan. At biglang may sumiklab na apoy mula sa paligid niya. Ang kanyang katawan ay tila binabalutan ng liwanag. Laban ng liwanag at dilim lumipad ang mga aswang papalapit kay John, ngunit sa bawat lapit nila, tila tinutunaw sila ng init ng kanyang aura.
Ang kanyang kutsilyo ay nagliliyab at sa bawat hiwa, naglalagablab ang balat ng kalaban. Hindi na ako alipin ng dilim, sigaw ni John habang nilalabanan ang mga halimaw. Si Arnel ay lumapit at sinubukang saksakin si John, ngunit nahawakan ni John ang kanyang kamay. Arnel, lumaban ka. Hindi ka pa huli, bulong niya. Ngunit umiling ang bata. Masyado nang malalim ang sumpa. At sa isang saglit, kusa nang tumalon si Arnel sa gitna ng apoy, isang sakripisyo para sa kalayaan ng iba. Pagharap kay Mang Celso nang maubos ang mga tauhan, si Mang Celso na lang ang natira. Mas lumaki ito, lumabas ang tunay na anyo, isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng manok, at balat ng buwaya. Tumawa ito. Isa kang hamak na batang manggagamot. Hindi mo ako matatalo. Ngunit hindi sumagot si John, tumutok siya sa kanyang hininga, at biglang lumiwanag ang kanyang palad. Lumabas mula sa kanyang dibdib ang isang simbolo, tanda ng balanseng dugo. Mula sa kawalan, biglang lumitaw ang matandang lalaki mula sa panaginip, ngayon ay totoo na. Siya ay ang tunay na tagabantay ng balanse. John, wika nito. Ang tagumpay ay hindi lang sa lakas, kundi sa puso. Ang huling sagupaan si John at ang matanda ay sabay na umatake kay Mang Celso. Mabilis. Matindi. Bawat galaw nila ay may dasal, bawat suntok ay may basbas. Si Mang Celso ay lumalaban gamit ang dilim, mga ilusyong nagpapahina sa isip, mga boses ng patay. Ngunit sa dulo, ang liwanag ay nanalo. Naitumba nila si Mang Celso sa gitna ng altar. At mayong gabi, bulong ni John, ang altar na ito ay magiging puntod mo. Isinaksak niya ang punyal sa puso ni Mang Celso, at ang buong bodega ay lumiyab sa apoy ng liwanag. Kalayaan kinabukasan, walang natira sa katayan kundi abo. Wala na ring anino ng mga nilalang ng dilim. Ang kaluluwa ng mga batang nawawala ay tuluyang lumaya. Sa hangin, naramdaman ni John ang kanilang pasasalamat. Tumayo siya sa gitna ng abo, sugatan man, ngunit buo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Marami pang lugar na tulad ng katayan. Marami pang nilalang ang gumagala sa gabi. Ngunit ngayon, may tagabantay na muling gumising. Isang buwan matapos ang laban mula sa dating lugar ng kadiliman, ngayon ay may bagong sigla. Sa dating kinatatayuan ng lihim na katayan, itinayo ang isang maliit na dambana, payak, ngunit puspos ng alaala. Nakaukit sa bato ang mga pangalan ng mga batang nawawala, mga kaluluwang di kailanman pinansin ng lipunan. Sa harap nito si John. Tahimik. Bitbit pa rin ang punyal, ngunit ngayon ay walang apoy, hindi dahil wala ng lakas, kundi dahil wala na itong kailangang labanan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Kalmado. Malalim. Isa na siyang ganap na tagabantay. Ang pagbabalik ni Lola Manda, John, sabi ng pamilyar na tinig mula sa likod. Si Lola Manda. Bitbit ang isang basket ng halamang gamot. Ligtas na ba? Tanong niya. Sa ngayon, sagot ni John, pero alam kong hindi ito ang huli. Tumango ang matanda. Tama ka. Ang dilim ay laging naghihintay. Ngunit habang may isang tulad mo, hindi kailanman sila magtatagumpay. Inabot ni Lola Manda ang isang balumbon ng papel, isang bagong aklat ng mga tagabantay. Luma ngunit buo. Binubuo ito ng kasaysayan, orasyon, at babala. Panahon na para ikaw ang magturo, anya. Ang pagtuturo sa isang lumang paaralan sa bundok, muling binuksan ang isang silid-aralan. Hindi ito pangkaraniwang klase. Dito, tinuturuan ni John ang mga batang may liwanag sa dugo nila, mga batang pinangarap, ngunit halos hindi nabigyan ng pag-asa. Mga ulila. Mga nakaligtas. Mga dating katulad niya. Tandaan nyo, sabi ni John habang hawak ang isang simpleng punyal, ang lakas ay hindi sa tapang lang, kundi sa pagpili araw-araw na maging ilaw sa gitna ng dilim. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ng kanyang mga estudyante. Isa-isa silang natututo, hindi lang ng orasyon, kundi ng katotohanan, na sila ang susunod na tagabantay. Panibagong banta ngunit isang gabi, habang nag-iisa si John sa kanyang silid, biglang naramdaman niya ang bigat ng hangin. Umihip ang malamig na simoy, at sa bintana, may dumapo na ibong itim. Sa tuka nito, may dalang papel, isang sulat. Binasa ni John, ang timog ay gumagalaw. Ang mga nilalang ng dagat ay nagising. Ang kalikasan ay bumubulong muli. Baka ito na ang simula ng panibagong siklo. Tumayo si John, alam niyang hindi matatapos sa isang laban ang lahat.
Ang dilim ay parang alon, umaatras, ngunit palaging bumabalik. Paalala ng nakaraan bumisita siya sa libingan ng kanyang ina. Dito niya hinarap ang mga tanong na ilang taon na niyang iniiwasan. Inay, patawad ko ngayon lang kita binalikan. Marami akong tanong, pero alam kong ginawa niyo ang lahat para sa akin. Lumuhod siya at inilagay ang isang maliit na bulaklak sa puntod. Salamat sa dugo niyo. Sa tapang niyo. Sa lahing ipinaglaban niyo. At sa kanyang likuran, tila may malamig na hangin na yumakap sa kanya, isang sagot mula sa espiritu. Ang panata ng tagabantay bumalik siya sa kanyang paaralan at inilagay sa gitna ng silid ang aklat ng mga tagabantay. Tinawag niya ang mga estudyante at isa-isa silang lumapit. Simula ngayon, wika ni June, tayo ang magbabantay. Hindi lang sa mga nilalang, kundi sa ating sarili, sa ating puso, at sa mga hindi makalaban. Nagtipon sila sa bilog. Nagsindi ng kandila. At sabay-sabay silang nanumpa, sa ngalan ng liwanag, sa anino ng mga nawala, sa apoy ng katotohanan, kami ay tagabantay. Huling mensahe sa huling pahina ng kanyang talaan, isinulat ni John, ang bawat liwanag ay may aninong kaakibat. Ngunit sa bawat dilim, may isang apoy ang kailangang manatiling buhay, ang apoy ng pagkatao, ng alaala, at ng kabutihan. Sa pagkakatapos ng kanyang huling sulat, pinatay niya ang kandila. Sa dilim, nagniningning ang kanyang mata. At sa malayo, isang bagong bata ang dahan-dahang lumalakad sa direksyon ng liwanag. Na 27